Good day po sa lahat. Ngayon, makikilala nyo ng lubusan ang isang kilalang Pilipinang aktres, model at TV host na si Pauline Luna. Matututuhan ninyo sa bidyong ito ang kanyang biography o lifestyle at kung bakit hindi sinuportahan ng kanyang ina ang kanyang unang seryosong relasyon na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Malalaman din ninyo ang kanyang mga naging relasyon noon na kadalasang may malaking agwat sa edad. Malalaman din ninyo ang kwento ng kanyang buhay pag-ibig, kung kailan at saan nagsimula ang kanyang karera, at masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar tulad ng kanyang mga negosyo, bahay, at mga sasakyan. Ang actress at television personality na si Pauline Luna, na ang buong pangalan ay Marie Pauline Javier Luna Soto, ay isinilang noong Nobyembre 10, 1988 sa Cebu City. Nag-aral si Pauline sa Miriam College Higher Education Unit. Nag-aral din siya sa Center for Culinary Arts, Manila, at kumuha ng kursong Fundamentals in Culinary Arts. Ang kanyang mga magulang ay sina Eugenio Luna at Chat Luna. At mayroon siyang dalawang kapatid na sina Brian Luna at Miguel Luna. Ang kanyang gwapo at aktor na kapatid na si Miguel ay naging isang real-time analyst. Pinasok din niya ang entertainment world matapos sumali sa Viva Artist Agency, kung saan napanood siya sa mga pelikulang Enteng Kabisote 10 at The Abangers. May asawa na si Miguel na si Cristia Asistio at mayroon na silang isang anak. Dahil sa kanyang kagwapuhan, maraming humanga at umibig sa kanya. At ito naman ang mga lalaking nakarelasyon ni Pauline Luna noon. Nakarelasyon niya si Chuck Alley, isang dating aktor at naging kapareha niya sa showbiz. Naging magkasintahan sila noong nagsisimula pa lamang si Pauline sa industriya ng showbiz. Noong 2006, naging magkarelasyon si Pauline at si Marvin Agustin, isang aktor, chef at negosyante. Mayroon silang 10 taong agwat sa edad, 18 taong gulang si Pauline at 28 taong gulang si Marvin noon. Naghiwalay sila dahil hindi pabor ang mga magulang ni Pauline kay Marvin. Nagkaroon din siya ng relasyon kay Valenzuela Mayor Sherwin Gatchalian. Inanunsyo ng aktres sa isang panayam noong August 11, 2007 na siya ang kasintahan ng alkalde, na may 15 taong agwat sa edad. Ngunit noong 2008, naghiwalay sila dahil magkaiba ang kanilang mga prioridad o hindi sila nagkatugma. Matapos ang relasyon nila ni Sherwin, nagkaroon pa si Pauline ng mga karelasyon, ngunit hindi ito nagtagal dahil abala siya sa trabaho. Ang huli ay si Vic Soto, na kalaunan ay naging kanyang asawa. Noong Disyembre 2011, nagsimulang mag-date sina Pauline at Vic matapos siyang mapasama sa inteng ng ina mo. Noong 2013, kinumpirma nila ang kanilang relasyon. Noong Setyembre 2015, kinumpirma ni Vic ang kanilang engagement at sila ay ikinasal noong Enero 30, 2016 sa St. James the Great Parish Church sa Ayala, Alabang, Muntinlupa. Biniyayaan ang kanilang pagmamahalan ng 2 magagandang anak na babae, Talita Maria at Tia Marceline. Ang kanilang panganay na si Talita Maria na may mahabang buhok ay ipinanganak noong Nobyembre 6, 2017 at ngayon ay 8 taong gulang na. Noong 2020, pumasok si Talita sa house class at noong 2023 naman ay sa gymnastics class. Ang kanilang bunso na si Tia Marceline na may mahabang buhok din ay ipinanganak noong Enero 23, 2024 at ngayon ay 1 taong gulang. Isa sa mga dahilan kung bakit palaging napapabalita ang kanilang relasyon ay ang malaking agwat ng kanilang edad. Minsan ay tinatawag si Pauline na gold digger dahil mas matanda sa kanya si Vic ng mahigit 30 taon. Gayunpaman, sinabi ni Pauline na wala siyang problema sa malaking agwat ng kanilang edad. May ilan ding nagsasabing ang yaman at tagumpay ni Vic ang dahilan ng kanilang relasyon. Ngunit paulit-ulit na pinatunayan ni Pauline at Vic sa mga panayam na totoo ang kanilang pagmamahalan at ipinapakita nila ang respeto at suporta sa isa't isa na nagsisilbing matibay na pundasyon ng kanilang pagsasama.
Sa kabila ng mga negatibong komento, nananatili silang masaya at buo ang kanilang pamilya. Si Pauline ay pamangkin ng mga aktor na sina Randy Santiago at Raymart Santiago. Gayunpaman, pinili niyang bumuo ng sariling pagkakakilanlan sa industriya at hindi ginamit ang kanyang koneksyon sa kanila. Sa labas ng kamera, mahilig siyang magsuot ng mga kaswal na kasuotan tulad ng puting t-shirt, shorts at tsinelas. Kapag may normal na okasyon ay nagpapanik siya dahil halos puro t-shirt at denim ang laman ng kanyang aparador. Kapag nagbibiyahe siya sa ibang bansa, karaniwan siyang nagsusuot ng itim na long sleeve na damit, itim na leggings at leather boots. Karamihan sa kulay ng kanyang mga sapatos ay neutral tulad ng beige, white, brown at black. Ang kanyang mga paboritong pagkain ay lechon, keso, roasted chicken, leche flan at strawberry shortcake. Kapag may taping, ang laman ng kanyang bag ay cellphone, wallet, floss, charger at perfume. Ang matalik na kaibigan ng aktres ay si Francesca Que na mahigit 3 dekada na niyang kaibigan. Mula pagkabata hanggang sa pagiging ina, patuloy silang umaasa sa isa't isa. Isa pa niyang BFF ay si Ruby Rodriguez na mahigit 1 dekada na rin niyang kaibigan. Sina Pia Wurtzbach at Chef Nina Almoro ay ilan din sa kanyang matatalik na kaibigang suportado siya. Pagdating sa kanyang karera, nagsimula si Pauline sa showbiz noong 1995 nang sumali siya sa Eat Bulaga Little Miss Philippines Talent Contest, kung saan niya unang nakilala ang kanyang magiging asawa na si Vic Soto. Nagsimula siyang umarte sa edad na 13 nang maging miyembro siya ng Star Magic Batch 11 ng ABS-CBN noong 2002 bago lumipat sa GMA Network. Matapos ang kanyang stint sa Starstruck Kids, naging bahagi siya ng mga sikat na palabas tulad ng Ikaw sa Puso Ko noong 2004 bilang isa sa mga bidang aktres. Ginampanan din niya ang papel na Odessa sa Etheria, ang ikalawang bahagi ng Encantadia Trilogy, at lumabas sa adaptasyong Koreano na Ako si Kim Samson ng GMA Network. Bukod sa telebisyon, pumasok din si Pauline sa mundo ng pelikula tulad ng Enteng Ka Bisote, Okay Ka Fairy Ko, Blue Moon, Shake, Rattle and Roll 9, My Bebe Love, Enteng Ka Bisote 10 at The Avengers. Lumabas din siya sa Jack M. Popoy, The Police Credibles. Nagsimula siyang maging host ng pinakamatagal na noontime show na Eat Bulaga noong 2005 hanggang sa kasalukuyan, kung saan ginampanan niya ang karakter na Baby Pauling. Noong 2020, lumipat siya sa TV5 Network at naging host ng Chika Besh hanggang sa magtapos ito noong 2021. Noong 2022, nagsimula siyang mag-host ng drama anthology shows na Love, Bosleng at Tali kasama ang kanyang asawa at anak na si Talita. Kasama rin si Pauline sa listahan ng FHM Philippines Sexiest Women at naging cover girl ng Uno Magazine mula 2006 hanggang 2012. Isa rin siyang endorser ng iba't ibang produkto. Mayroon ding ilang negosyo ang aktres. Isa rito ang kanyang milk tea business na Bestie Milk Tea sa Festival Mall, Alabang. Mayroon din silang negosyong build and sell na pinamamahalaan ng kanyang ina kung saan bumibili sila ng lupa, pinatatayuan ng townhouse at ibinebenta ito. Si Pauline at ang kanyang asawang si Vic ay nakatira sa isang eksklusibong village sa Laguna kung saan ang kanilang 2 palapag na bahay ay itinayo sa 1,300 metro kwadradong lote. Ang kanilang bahay ay kombinasyon ng iba't ibang estilo na nagbibigay ng maluwag at bukas na espasyo. Noong 2022, nagkaroon sila ng house tour kung saan ipinakita ang iba't ibang bahagi ng kanilang tahanan tulad ng maluwag na sala, kusina at iba pang personal na espasyo, pati na rin ang mga painting sa foyer, guest bathroom, common bathroom, veranda, lanay, swimming pool at living area. Mayroon din ang mag-asawa ng ilang mamahaling sasakyan. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and hit the subscribe button and notification bell. God bless you all.